Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y dadako na sa araw-araw na pagpapala ngayong umaga, anumang oras ngayon, na matunghayan niyo po ang programang ito. Inanyayahan po namin ang bawat isa na tayo'y dumulog sa panalangin. Yes, O God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pribilehiyo, opportunity upang ikaw, Panginoon Lord God, ay amin pong maranasan ngayong araw na ito ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon Lord. Pagpalain mo ang bawat makikinig at nanonood ngayong oras na ito ng iyong programa. Dalangin ko, Panginoon God, lahat ng mga makatunghay ngayong araw na ito, Panginoon Lord God, ay makita nila at maranasan po nila yung inyo pong katapatan. Ama, maraming salamat sa iyo. Ang parangal, papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako na sa kanyang salita na ating pag-aaralan ngayong umaga. Sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Sinasabi po dito na tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na ating ginagawa, anuman yung ating mga plano sa buhay, we need to trust God. Dahil ang Panginoon ay alam niya kung paano po natin paano po tayo gabayan sa lahat ng ating mga plano, lahat ng ating mga balakin sa buhay. Araw-araw po na ating ginagawa, we need to trust God. We need to entrust everything na ating pong gagawin. Sa paggising pa lang natin sa umaga, ano po yung una po natin gagawin? Tayo po patuloy na magtiwala sa Kanya dahil naniniwala at nananampalataya ako na despite may mga challenges tayo sa buhay, despite meron po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, pero if you fully trust God, I believe na hindi magkukulang ang Panginoon. Sa ating pagtitiwala, patuloy nating asahan na may gagawin ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, buong puso nating ipagkatiwala lahat ng bagay. Buong puso po nating ilagak sa ating Panginoon lahat ng ating mga gagawin araw-araw. And I believe na lahat ng mga plano mo, kapatid, lahat ng mga balak mo, kapatid, kakasihan ng Panginoon. At truly na God, we can only trust God. Kung sa tao, tayo magtiwala, mabibigot po tayo. Pero nais ng Panginoon na ipagkatiwala natin even yung ating buhay araw-araw. And then sabi niya, and lean not on your own understanding. At huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Ang ibig pong sabihin, there are times na may mga suliranin problema tayong hinaharap, pinapangunahan po natin ng Panginoon. There are times na may mga challenges tayong kinakaharap, pero we are doing our own way, yung ating sariling kaparaanan. Pero the Lord said, we should not lean on our own understanding. Parang si Haring Solomon, nung humingi siya ng gift, di ba? Ang hiningi po niya ay karunungan. So, ibig sabihin po, pag itong karunungan na galing sa Panginoon, I believe na hindi ka dadalhin sa kapahamakan. At hindi ka bibigyan ng Lord ng maling solusyon sa mga problemang iyong pinagdadaanan. And then, if we only lean on Him, if we only trust on Him, kasi tatlong bagay ang nais na pinupunto ng Panginoon dito, yung trusting God in every circumstances that we are going through, trusting God in every decision na ating gagawin. Alam niyo po, kung ang ating ginagawang desisyon sa fully trusting God, I believe na hindi ka dadalhin sa maling direksyon ang Panginoon. Hindi ka niya ilalagay sa kapahamakan. So I believe na if we fully trust God at patuloy nating ipagkatiwala even sa mga plano natin sa ating pamilya, plano natin sa ating buhay, at sa lahat ng ating mga gagawin araw-araw sa ating mga buhay, patuloy po nating ipagkatiwala sa Panginoon. At patuloy po nating ilagak sa Panginoon. At ang ating daraanan, ating lalakaran ay hindi ka dadalhin sa maling lakad. Sabi nga, He will direct your path straight. So, ang Panginoon, if God is leading us into the right path of righteousness, if God is leading us, if we fully trust God, dadalhin po tayo sa matagumpay na buhay. Dadalhin tayo ng Panginoon sa matagumpay na ating pamumuhay araw-araw. Kaya patuloy, kapatid,
ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Panginoon because Jesus knows the source of everything. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon yung nararanasan mo ngayon. At I believe, kapag ito ay pinagkatiwala mo sa Panginoon, tunay nga na hindi ka bibiguin ng Panginoon. At tunay nga na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi nga po, God will never leave us nor forsake us in times of circumstances in our lives. God will never fail us sa ating mga balak at plano. Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa maling landas or maling posisyon. This time, ang mundong ito, marami na pong mga nangyayari at marami na pong nagaganap because they are only leading their own way at ginagawa po nila yung sarili lang po nilang kaisipan at sarili lang po nilang pasya. Dumarating po yung kabiguan. Dumarating po yung disappointment. At dumarating po yung kanilang desisyon na ginawa ay napahamak. Kaya mga kapatid, nais ng Panginoon, i-surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Nais ng Lord na ikaw ay gabayan. Nais ng Lord na ikaw ay bigyan ng magandang buhay na ninanais niya. Because sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ipagkatiwala mo kapatid, ang future mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang direksyon na nais mong lalakaran. And I believe hindi ka dadalhin sa maling landas, hindi ka dadalhin sa maling buhay. At nais ng Panginoon, masaganang buhay at masayang buhay. Kaya kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoon ngayon na ipagkatiwala mo ang iyong nararamdaman, pagkatiwala mo ang iyong buhay na nais niya. Bigyan ka ng masayang buhay at masaganang buhay at matagumpay. Araw-araw na ipaparanas niya sa iyo yung pagpapala na nakalaan na para sa iyo. Nais ng Lord na pasaganain ka sa iyong pamumuhay as long na you will fully trust God. Kasi kapag tao ka ang iyong pinagkatiwalaan, mabibigo ka lang. Dumarating yung pagkakataon na hirap kang solusyonan yung problema mo. Dumarating yung sitwasyon na parang wala kang malapitan. Parang ginagawa pa natin minsan ang Panginoon ay second option lang ba? Kapatid, dapat siya yung priority po nating tinatakbuhan sa panahon na tayo po'y nagigipit. Siya po yung dapat nating sinasanggunihan ng ating mga suliranin problema sa panahon na tayo ay nakakaranas ng depression, oppression, o anong pa mang mga bagay na nakakasira po sa ating direksyon ng ating sarili o buhay. Like for instance po, mayroon pong isang tao na grabe, sabi niya hindi siya nakakatulog. Hindi siya nakatulog magdamag. Alam niyo po kung ano yung pong dahilan bakit hindi nakakatulog? Kasi ginagawa niya ang sarili niyang kaparaanan. Ang ginagawa niya po ay sobrang pag-iisip na gagawa ng solusyon para sa suliranin problema niya. Ang nakalimutan niya po ay magtiwala sa Panginoon. Nakalimutan niya pong sumangguni sa Panginoon. Pero sa panahon ng ikaw ay nagigipit, kapatid, nais ng Lord magtiwala ka sa Kanya. Nais ng Panginoon na i-fully entrust mo sa Kanya. Pag sinabi mong, Lord, I entrust to you everything. Pag sinabi mong, pagkatiwala ko sa iyo lahat ng bagay, huwag mong pangunahan ng Panginoon. Huwag mo siyang unahan. Kasi si Lord, alam na alam niya gagawin na paano solusyonan yung problema mo. Pero nais ng Panginoon ngayon, ipagkatiwala mo sa Kanya. Trusting God ay hindi ito halfway lang. Pag sinabi mong trusting God, whole with all your heart, kailangan buong puso na pinagkakatiwala mo lahat ng bagay sa Panginoon. Buong puso na ilalagak mo lahat sa Panginoon. Lahat ng suliranin mo, problema mo, araw-araw na nai-encounter mo, kapatid, may solusyon ng Panginoon. Nais ng Lord na dumulog ka ngayon. Nais ng Panginoon na anyayahan ka ngayon na ipagkatiwala mo ang suliranin at problema mo sa Panginoon. At nais ng Panginoon ngayon na ilagak mo lahat ng iyong direction na lalakaran at itutumpak ka. Kapatid, sa oras na ito, naanyayahan ka na manalangin at ipagkatiwala lahat ng bagay sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, O God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras nito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Lord, sa mga nanonood at nakikinig ng iyong
tumutunghay sa programang ito. Lord, hindi aksidente, Panginoon, na sila, Panginoon God, ay naparaan dito sa programang ito, Panginoon, araw-araw na pagpapala. Dalahin ko, Panginoon God, na ikaw, Panginoon Lord God, ang magbigay sa kanila ng solusyon sa kanila pong nararanasan, pagpapala, Panginoon God, ang kanila pong nais, Panginoon God, sa puso nila, Panginoon God. Lord, buksan mo ang kanilang puso at isipan, O God, na maranasan po nila yung katapatan mo, yung kabutihan mo sa buhay nila, Panginoon God, na hindi pa nila naranasan noon. Ngayon, Panginoon God, dahil ikaw ang Diyos na humipo sa kanilang puso, Lord, dinadalain ko, Panginoon God, ngayon pa lang may ginagawa ka na sa kanila pong buhay. Dalangin ko, Panginoon God, na ang inyo pong masaganang habag at awa, Panginoon God, by your grace and your mercy, Panginoon God, ay patuloy, Panginoon God, na experience po nila, Panginoon God, yung inyo pong katapatan sa kanilang buhay. Dahil tapat ka sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa bawat pagkakataon, Panginoon God, in every circumstances, O God, na natili kang tapat sa aming pong mga buhay. Lord, we continually entrust to you lahat ng kahilingan at panalangin ngayong oras na ito, Panginoon God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Naranasan